iba kundi si National Food Authority Administrator Larry Lacson. Good morning po, Administrator Lacson. Good morning, Admin. Good morning, Tuesday, and I Christian. think Christian, no? Yes. Good morning, good Opo. morning. Good morning. Good morning po Sir, sa lahat. opo, ay ito na nga, nakikita naman namin sa tuwing umagang nagre-report yung mga roving reporters namin. Natutuwa ang mga tao sapagkat ayan na ang murang bigas, Admin. Ano po ang status ba ngayon nitong mga bigas natin? Ilan na yung naipalabas ninyo mula dyan sa mga bodega ng NFA at masusustain ba yan hanggang sabi ng Malacanang hanggang at least for now hanggang December nitong taon? Okay, no? Magandang tanong yan. At tayo rin naman ay natutuwa at ang reaction po ng ating mga kababayan ay maganda. Ano po, ibig sabihin, tayo po ay nagtatagumpay na nakakarating sa mga kababayan natin na mas nangangailangan. Ang estado po ng ating releases, katulad yan noong Friday, nasa Cebu po tayo. Aaning na munisipyo yung nag-withdraw doon, no, ng kanilang mga bigas at patuloy na chine-check din natin yung mga quality doon. So sa ngayon siguro estimate lang muna Tuesday, no, kasi as we speak nagbabago ang mga datos, Right. no. Sa Cebu siguro mga 12,000 bags na tuloy-tuloy na, no, magre-reorder na po sila niyan. At alam naman po, nag-announce na rin yung mga bagong panalo doon na pagpapatuloy po nila ito. Pagdating naman po dito sa NCR, mahigit 5,000 sako na po yung ating distribute. Doon sa more or less 32 kadiwa, no, na nag-participate. Alam ko po by next month, magiging 55 na po ang kadiwa na magbebenta nito. Tapos by July, magkakaroon ng second phase ng rollout po ng dito sa mga LGUs. Right. And then by September, mayroong third phase naman. No? So inuna po rito yung mga medyo mataas ang poverty incidence. Ayun. In terms of our stock naman na nakaiba sa atin, sa ngayon, nasa 1.4 million bags, nationwide na po ito, ang available natin. Ayun. So, ibig sabihin yan, Admin, kasi nga po, na-dispose nyo na from the bodega yung mga bigas na yan. So, nagkaka-espasyo. Yung bilihan naman natin ng palay sa mga magsasaka, ang naipapalit doon sa na-free na space dyan sa mga bodega. Nare-replenish. So, yung bilihan po ba ng palay natin, natapos na o ongoing pa rin o naghahanda na para sa panibagong taniman na naman? May nabibili pa ba tayong palay ngayon? Ako, tama yan Tuesday, no? Katulad ng nung Friday din, no, meron tayong mga kinausap na mga millers natin, sabihin namin, kunin nyo na yung mga palay at gilingin. So nakapag-free up tayo ng 5,000 bags na sa bodega sa may San Ildefonso, Bulacan. Okay. At yun nga, nakapamili ulit tayo doon dahil sa hinaing ng ating mga kababayan magsasaka, mga 5,000 yung pwede nating ipuno doon sa San Ildefonso warehouse. Doon naman sa ibang mga parte ng Pilipinas, patuloy pa rin ang ating pagbili kasi talagang may mga harvest pa rin, no? And kadikit niyan, sa topic na yan, mayroon na po tayong mga malapit ng patapos na mga bodega na under repair na makakahabol sa ating mga magsasaka at para po sila ay benta sa atin ng mas magandang presyo. Dagdag ko na rin, no, yung from January hanggang ngayon, ang nabili na natin na palay sa magsasaka ay nasa 4.6 million bags or sako. 4.6 million out of our target na 3.6 million. So over na tayo ng 1 million sa target natin. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo kasi naririnig natin ng ating mga kababaeng magsasaka talagang kailangan nila ng tulong. Right. So naabot na, sobra pa pala, no? Doon sa Lagpas pa. target, lagpas sa target. Oo, maganda yan para sa mga magsasaka natin. Admin, speaking of dun lang sa 20 pesos sa bigas o yung murang bigas binebenta natin sa ating mga kadiwa, kaya bang sustain yung supply until December initially na plano ng DA at ng NFA na ibenta ng ganong presyo? Tama, no? Yan yung madalas na tinatanong sa atin, which ang sagot natin ay with confidence, kayang-kaya masustain hanggang December. In fact,
Sabi ko nga, kung mas maggaganda yung rollout, Mm-mm. kahit lampas po ng December 2025, kakayanin po natin yan. Mhm. Ngayon nga, kahit ilabas natin, kalahati ng stocks natin, pwede. Mhm. Kasi by next season, makakabili naman ko ulit, mapapalitan ko ulit yan. Oo. Kasi admin na itanong ko dahil considering na tag-ulan na, mangangailangan na naman ng mga padadala doon sa mga tatamaan ng bagyo at syempre may mga magsasaka na maapektuhan ng mga pagba. Kaya ng kaya naman. Kayang-kaya po natin in terms of existing facilities. Mhm. Ito lang yung gusto ko lang din maunawaan natin, no? Na si NFA, yung budget niya at yung kakayahan niya, ang kaya niya lamang po talagang bilhin ay up to a maximum of 5% ng total production. Mhm. Yun po ang katotohanan doon. So, pero marami din po yan. Napakarami po yan. At meron po tayong pondo pa rin pambili yan dito sa darating na anihan ng tag-ulan. Ayun. Kasi admin, 'di ba? Ang pinag-uusapan po natin dito mga kapuso, yung murang bigas program na 20 Mhm. pesos na pinapangako naman ng pamahalaan up to December maglalast. Yes. Dito muna Initially. tayo sa taon na ito. Mhm. Kasi yung budget nila for that ay talagang meron for this this year. year. Mhm. So yung susunod na mga taon, Iba pa yun. iba-budget Ah. pa po 'yon. Ha? Pero Tama po. tiniyak naman ng pamahalaan natin na pabudgetan na simula next year, 'di ba? Gagawin ng taon-taon para mag-last siya hanggang 2028. Tama po ba, admin? Tama po yan. In fact, ngayon pa lang talagang simula nung inumpisa ng 20 bigas meron na, pinag-minitingan na yan linggo-linggo at pinagpaplanuhan na yung 2026 and 27 up to 2028. As directed po ng ating Pangulo, no? Gusto po niya masustain po yan hanggang 2028. At Right. nakasuporta po dyan ang Department of Budget and Management and all the other departments na tutulong dito po sa ating programa. Mhm. Ayan. At isa sa kaakibat na nakikita nating parang hamon o problema, admin Lacson sir, yung sinasabi na pampabarat naman nitong mga negosyante sa presyo ng palay, yung binibili nila sa mga magsasaka. At si mismong Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mismo ang nagsabi, may mga ulat na 32 mga lugar daw sa bansa, yung mga negosyante binibili lang yung palay 13 pesos hanggang 15 pesos isang kilo. Kawawa naman yung mga magsasaka natin. Ano po ba ang pwedeng maging tugon dito ng ating NFA para hindi naman ganun kababa? Oo nga, no, na alam mo, pag nakikita ko yan, nalulungkot ako. Sabi ko dahil ang puhunan 12 to 14 pesos, tapos bibilhin nila 13 pesos. In fact, Tuesday, no, ngayon may namomonitor na tayo, 11.50. Grabe So, naman sabi ko, kawawa yun. naman, no. So, ano yung ginagawa ni NFA? Mm-mm. Ngayon, yung mga initial na truck po na binili natin, no, ang total po niyan, 14 na trucks, i-deploy po natin sa iba-ibang region na namimili pa ng palay. Meron po dyan sa Cabanatuan at Bulacan para mahakot po yung mga palay ng ating mga magsasaka doon sa pwedeng bodega na pagdalhan pa. Mhm. Example po niyan, yung sa Baler, sa Aurora, Mm-mm. ang baba po ng presyo doon, pinapuntahan po natin ng truck, pinahakot po natin yung kanilang mga palay at nilagay sa bodega dito sa may Nueva Ecija kung saan pwede pang dalhin at yung iba naman diretso pamil na agad, no. So yun yung mga pamamaraan na ginagawa natin na hopefully yung lahat ng nakaplano mangyari ngayon, of which confident naman tayo dahil may budget naman na. Ngayong taon po ito, bibili tayo ng 90 additional trucks para mahakot ang kanilang mga palay. Next year, 150 trucks naman po para panghakot ng mga palay ng ating magsasaka. Hanggang 2028, balak po natin 600 trucks nationwide ang ating mabili. At at the same time, matatapos na po yung ating mga bodega noon. Makakapag-add po yun ng additional 800,000 metric tons capacity for NFA. Ayun. Yun po, tingin ko, malaking tulong ang mangyayari. But for now, lahat ng pamamaraan ay ginagawa natin para makuha pa natin yung mga palay na magsasaka kung saan napakababa po
ng presyo ng palay. At dyan po sa Bulacan, sa Monday ay pupunta po kami. Titignan namin yung sitwasyon dyan. Admin, ano yung challenges? Bakit may mga lugar na talagang sinasamantala nung iba at binabarat yung presyo? Tsaka may mga pananagutan ba itong mga negosyante na ito? Alam mo, ang mga dahilan marami, no? Unang-una, siyempre, mga trader, alam nila walang pagpupuntahan ang magsasaka eh. Yun nga eh. Puno ang bodega ni NFA, sasabihin nila, ay wala naman kayong pagdadalhan. Puno ang NFA, ibilhin ko na lang yan ng ganito. So yun, dun yung unang-una, no? Pangalawa, we cannot deny the fact that ang world prices po ng rice medyo pababa, Bagsak. bagsak po. Mm-mm. So ang mga millers, sumusunod po yan sa sa presyo ng palay sa pandaigdigan, no? Ng bigas sa pandaigdigan. So, lahat na po yan, kabit-kabit. Pero sana lang, hindi sila masyadong binabarat kasi naman pwede naman bilhin ng 15, bakit bibili ng 11.50. So, yun ho ang sitwasyon. So parang bottom line, admin, ay wala kasing mapag-imbakan. Kaya tuloy, parang tinatakot ng mga negosyante yung mga magsasaka. Ano gusto nyo? Mabulok lang yan o mabenta nyo? Kesa wala. Ng palugi. Diba? Ng palugi. So, ganun. Walang mapag-imbakan, walang mapagtuyuan. Yan po yung malaking problema, hindi lamang po sa isang lugar, sa buong Pilipinas. Kanya po, yan yung unang inutos ng Pangulo at ni Secretary Kiko na address acute deficiency sa post-harvest facilities. That's why tayo po sa NFA, 36 new sites patayuan po natin ang rice processing center, mainly dryers at rice mills. Tapos 134 na warehouses, nire-repair po natin para po makapag-absorb ng bagong stock ng palay sa magsasaka. So lahat ng po ito, kabit-kabit po yan nakaplano hanggang 2028. By 2027, tapos na po lahat yan and hopefully mabago rin natin ang RTL ay napakaganda na po ang magiging takbo ng ating rice industry sa hinaharap. Right. Alam nyo, ang gandang pakinggan na tinutugunan, na mariresolve na yung problema natin dyan sa kakulangan ng warehouse para mapag-imbakan ng ating mga magsasaka. Pero ang tanong nila, admin, kailan mangyayari o mararamdaman o mapapakinabangan nila yung mga post-harvest facilities na yan? Definitely, ngayong taon, malabo maihabol. So, expectedly po ba by next year, pwede na nilang magamit ang mga warehouse na yan? Tama po. Alam ko, yan ang concern ng ating mga kababayan. At ako, yun din po ang numero 1 concern ko. Pagdating po sa mga dryers, inuna po natin yan. Pag sinuwerte at walang naging delay sa manufacturing and all, baka by December this year, meron na pong umaandar ng mga dryers sa mga piling rehiyon. And by next year, first quarter, marami na pong umaandar na mga dryers. No? Dito ay isasalpak natin doon sa mga kinoconstruct na mga warehouses ngayon. And at the same time, yung mga repairs ng warehouses, patapos na po ito. Meron ng mga papatapos. So hopefully, itong tag-ulan na anihan, mapapakinabangan na po natin lahat ito. Konting-konti na lang po. Konting tsaga na lang po. At ito yung ating minomonitor na mabuti. Admin, once matapos tong mga equipment, facilities na ginagawa ng NFA, ano yung maitutulong nito sa ating mga kababayan sa mga magsasaka? At saka meron ba tong epekto sa supply at sa presyo ng bigas? Ganito, no? Ang unang epekto nito sa magsasaka ay ganito. Ang magsasaka ay walang tuyuan, wala silang dryer. Ngayon kapag nakatayo na po, itong lahat ng aming pinapatayo ngayon na talagang, sabi nga po ng Presidente, wala nang delay, no excuses. So tatapusin niyo yan, mga ganun po, no, ang instruction. Kapag ito po ay nakatayo na, hindi na po problema ang ating magsasaka na magpatuyo. Kasi kami po mismo, mas gugustuhin na namin na bumili ng basang palay o yung fresh palay. Kasi mas mainam po na kami na ang magtuyo para sigurado ang pagkakatuyo. Yun po ang epekto noon sa ating mga magsasaka. Biruin nyo imagine niyo. Kapag nakumpleto 600 trucks nationwide, humahakot sa mga bukid,
Tapos may pagdadalhan kaming dryer. Nationwide, marami pong dryer yan. Mm-mm. Kami nang magtutuyo. Ano pa kung hahanapin natin? Ika nga, kinuha na sa magsasaka, kami pa ang nagtuyo, wala nang problema ang ating mga magsasaka. Mabibili sa tamang presyo. Biruin nyo, 18 pesos ang fresh. Versus ngayon, binibili 11.50, 12. So napakalaking bagay po. Yan po ang epekto niyan sa ating magsasaka. Doon sa presyo naman na tinatanong natin, no? Ang maganda po kasi niyan kasi kapag ang NFA ay nakakabili ng mahusay sa ating magsasaka, maiiwasan po yung pambabarat ng mga Right, trader. totoo Kasi yan. lagi pong nandun si NFA, lagi pong paparada ang truck ni NFA sa mga barangay kung saan mababa ang presyo o munisipyo. Magse-set up tayo ng mga mobile buying station, dalhin nila doon yung kanilang mga palay at ikakarga na namin. I-check at ikakarga. So, wala pong makakapagsamantala nun. At least, kapag nakumpleto na ito mga kagamitan na to, napakaganda po ng epekto nito. Ayan. Naririnig kayo, admin ha, nung Ng mga ating mga magsasaka. magsasaka. Naku, kahit papaano siguro nabuhayan naman sila ng loob. So, hopefully, by next year, medyo maganda-ganda First na yung, quarter. yung takbo ng ating pamimili ng palay. Even yung mga fresh palays po ay bibilhin na ng NFA, bulto-bulto, Opo. bahala na silang magpatuyo. Hindi nyo na po problemahin ang pagpapatuyo. Wala nang roadside patuyo. Di ba? Nasa mga kalsada pa rin. Opo. Nasa mga kalsada pa rin ngayon eh. 'Di ba na parang tayo lang yata. Dito lang yata sa Pilipinas mayroon pang ganun, admin. Sa kalsada. Oo nga nakakalungkot eh. Kung tutusin, hindi naman tayo ganun kahirap na bansa. Ayun na Pero nga. alam niyo sa totoo lang, no, nung pag-upo po natin sa NFA, tapos tinignan natin ang sitwasyon. Grabe ang acute ng problema sa post-harvest facilities. Sabi ko, bakit ngayon lang sa panahon ng Pangulo naisipan mag-invest ng ganito katindi sa post-harvest facilities? 2019 pa, nandyan na yung RTL. Bakit dapat sana noong 2019 nagbigay na ng pondo, pambili ng dryer, pang-ayos ng warehouse, pambili ng truck. Para lang sa ganun, ngayon, pinapakinabangan na natin. Pero ang nangyari po, inumpisahan lang natin last year. It will take 2 to 3 years. So hopefully 2027 makumpleto po ito. Hindi huli man, pero at least nagawa po natin sa terminong ito. At sa mga susunod na panahon, maalwan na po ang ating mga magsasaka. Sabi nga ni Presidente, kung hindi natin sisimulan, kailan pa? Kailan pa? Ayan. So, sana magtuloy-tuloy na ito. With that, admin, Opo. nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo at sa uulitin po ulit. Wala pong anuman at maraming salamat din po sa pagkakataon at good morning po sa ating lahat. Good morning po. Mga kapuso, nakausap po natin si National Food Authority Administrator Larry Lacson. O ayan na yung Christian. Kinikilingan, walang pinoprotektahan.